Alam nyo, mga kababayan, unahin natin itong kay Saldico. Kung si Sara Duterte ay nakasuhan na kanina ng grupo ng mga civil groups, no? Civil groups, mga kababayan, ay ito naman ngayon yung ating pag-uusapan, si Saldico. Ito na, mga kababayan, ano ko na sa inyo ngayon, i-play ko na. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mm. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez Ayan at na. dating Congressman Zaldico. Patay. Kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan, inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o Nako. ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, Patay. mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa Patay. na nag-deliver daw siya ng mali-maliatang cash sa mga bahay Hala. na Romualdez at Co. Hala Nakatutok ka. si Salima Refran. Patay kang bata ka. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez Patay! at dating kongresistang si Zaldico. Patay! Mga kababayan, si PBBM na mismo naghatid at pakasuhan ng pinsan. Sabi ko nga sa inyo eh. Ayan, ay, nago, ito na. Mga kababayan, mismo ang Pangulo na ang nagsabing pakakasuhan ng pinsan niya. Patay ka dyan, mga kababayan. Ito na. Ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito Nako. ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Ma'am Marites Musni, Martin hello po. Romualdez at saka ni Saldico. Ma'am Crisilda. Kahong-kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Patay. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa Sunwest Incorporated at High Tone Construction. Nako. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula Nako. 2016 hanggang 2025. Speaker Nako. Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi ng referendum na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa tatlong recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ng kasong plunder si Romualdez at Co. Patay. Pati graft at direct bribery. Nako. Kasama sa mga isinumite ang mga Graft, plunder, at direct bravery. Nako po, ayun na nga mga kababayan, narinig nyo naman po. Nako, sabi ko nga sa inyo si PBBM, sinabi na ni PBBM yan, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang akong pakialam kung malipit ka sa akin. Kung may pagkakamali, harapin. Kung may kasalanan, pananagutin. Ayan na. Ito na nga mga kababayan. Ang sinasabi ngayon, nagtuturuan pa si Sara, si Martin at si Saldico. Ending sabay-sabay din naman pala silang tatlo. Ayan na mga kababayan. mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Co na si Orly Gutesa. Patay. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maliatang cash na may lamang milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez ng speaker pa ito at bahay ni Co nang nakaupo pa siya bilang House Totoo, Appropriations awit Committee impact. Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Co sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon
dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At Yan. yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi, no? Hindi pwede yun. May sinumpaan ka ng oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Ayan. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Patay. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. Na! I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. O, di ba? Kita ninyo? 1.7 trillion ang ninakaw nila for 10 years. Ha? For 10 years. Mula sa administrasyon ni Digong. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga kumampi kay Martin Romualdez, sa inyo na yan. Kasi nga, malaya naman tayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, maskin si PBBM, kung may mali yan, ako mismo bibira sa kanya. Eh wala naman tayo nakitang mali. Kasi kung may mali, edi sana hindi niya pinakasuhan yung pinsan niya. Pati pinsan niya. Di ba? Anong sabi? Kung magkatotoo na Tudol Kent na walang kamag-anak, pamilya, kaibigan, totoo talaga yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi naman siguro isusugal ni PBBM yung pangalan, di ba? Yung apelyido nila. Kung ano lang yan. Siyempre, kahihiyan din ng pamilya nila yan. Siyempre, Romualdez nanay niya eh. 'Di ba? Sabi kasi ni PBBM yan noon, mga kababayan. 'Di ba? Ma'am Nerlita Aquino, hello po diyan. Mega love shout out po. Kaya sa totoo lang, wala talagang kamag-anak, walang kaibigan, walang pinsan-pinsan. Hanggat may nakita si PBBM na anomalya at may something like this and like that, alam nyo na. Walang special treatment yan, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo noon pa man, matagal na si PBBM nagmamasid dyan. Sabi nga ni Toby Chanko, noon pa yan pinagalitan ni PBBM si Romualdez at si Zaldico. Ang sabi nga ni PBBM, ilang kilong kabyar pa ba ang gusto ninyong kainin? Ilang mansyon pa ba ang gusto ninyong ipatayo? Ilang private plane at helicopter pa ba ang gusto nyong bilhin? Ilang luxury cars pa ba ang gusto nyong ipunin? Hindi ba kayo nahihiya? Sinabi na ni PBBM yan. May kasabihan nga tayo mga kababayan, no? Pareho kay Sara. Sabi ni Sara ganito, sabi naman ni Zaldico ganyan, sabi naman ni Romualdez ganon. Ending, mga kababayan, sabay-sabay silang tatlong nakakasuhan. 'Di ba? Continue natin, mga kababayan. Ito, believe ako kay PBBM talaga. Sa totoo lang. Ha? Flood control lang yun. Tanggalin mo ng lahat ng binadget ng DPWH. 1.7 trillion. 'Di ba? So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers. 1.7 trillion. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have
Temchi made the 60 Napoles channel. And make a love seem shout like out a po. chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang, Sir sadyang Jesus mahirap Beltran. tutisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification. Oh, mas malala pa yan kay of the Arroyo main dati. plunderer. Kaya dapat daw, malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Jutam Para sa Sungabit. GMA Integrated O, News, Sungahid. Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Jutam Sungahid. Mega love shoutout maadyong gabi eh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, alam nyo na, di ba? Kaya grabe. Alam nyo, imbis na binuto sila para si Risa Force, hello po. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ma'am Marites Mosni, hello po. Alam nyo, kaya tayo bumuto ng mga politiko, kaya tayo bumuto ng mga politician na ang akala natin ay makatulong sila para sa ikaunlad ng ating ekonomiya. Na ang akala natin, sila yung magpapaunlad at maiwasan na natin yung mag-abroad, di ba? At makakuha tayo ng magandang benepisyo sa buhay, di ba? At mamumuhay tayo ng maayos, marangya. Pero wala mga kababayan, kabaliktaran lahat sa mga naiisip nating ng ating bawat Pilipino. Na instead na sila makatulong sa atin para umangat ang ating buhay, sila ang umaangat. Ya? Sila yung yumayaman, sila yung nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan. Samantalang tayo, ayun, patay, dugo, pawis, sipon, luha, sabay-sabay pumatak para lang makapagtrabaho at makapagbayad ng tax. Pero sila, hanghayahay ng buhay. Ngayon nga lang ako nakakita mga kababayan na walang duty-duty pero sumasahod. Ya? Hindi nagtatrabaho ng ayos, sumasahod, puro pamumuna, instead na tumulong ka sa gobyerno kasi bagsak na bagsak ang ekonomiya, ay wala. Ang ginagawa, sisiraan palalo ang gobyerno. 'Di ba? Tingnan ninyo. Lahat tayo nabudol. 'Di ba? Iruin ninyo mga kababayan, imbis na bumuto ka para sa ikinabukasan ng iyong anak at sa mga sumusunod na henerasyon, aba yung binoto mo, sila pala ang sisira sa henerasyon ng anak mo at mismong pamilya mo. Di ba? Diyos ko naman, saan ka nakakita mga kababayan? Tayo ang nagpapasahod sa mga putang inang yan. Pero sila bilyon-bilyon ang kinikita nila, samantalang tayo kaliit-liit ng sahod natin, ninanakaw pa nila. Kung pwede nga lang mga kababayan, hindi tayo magbayad ng tax eh. Kung pwede lang hindi tayo magbayad ng tax, hanggat hindi masolusyonan yung issue na yan, at hanggat hindi makukulong yung mga nasa likod niyan, dapat hindi tayo magbayad ng tax. Diba? Dapat hindi tayo magbayad ng tax. May nag-comment, sayang ang bayo, tago ng tago, natatakot sa mga DDS supporter. Sige, alam mo, Pio Villamente, hindi ako nagtatago. Bakit? Hindi naman ako naggamit ng confidential fund at higit sa lahat, hindi ako nagtatago. Ay, kung nagtago ako, edi sana hindi nyo ako nakikita sa live ngayon. Yeah? Yung mga nagtatago, yan yung hindi nagjo-duty sa Senado. Yan yung may mga warrant sa ICC. Di ba? Diyos mio Marimar, ako may sasabihin mo nagtatago. Kung nagtatago ako, hindi sana hindi ako nagla-live. Bogo. Mapaghalataan ka talagang DDS kang animal ka eh. Diba? Nagbayad na ako, Ken, kasi tataas yan sa susunod. Diba? Ako nagtatago daw ako na natatakot sa mga DDS. Putang ina nyo, sino ba kayo mga DDS para katakutan? Pag untog ko yung mga ulo ninyo, kahit papano may mga utak na lumalabas dyan. Diba? Tapos sasabihin mo, ano ang sabi?
Ito, ang 2028, bilis-bilisan mo, panira sa mga Duterte. Putang ina mo, hindi naabot 2028 si Digong, mamamatay. Hindi naabot 2028 si Sara, makukulong. O, sino pa takbuhin ninyo? Na, lahat ng i-endorso ni Sara at ni Digong, wala nang kwenta. Diyos ko. Hindi nyo ba alam? DDS kapwa, DDS na ngayon ang naglalaglagan. Di ba? Hindi nyo ba alam, mga DDS? Hindi po kakamping ang sumisira kay Sara. Hindi rin loyalista ang sumisira kay Sara, kundi kapwa niyang DDS at walang iba kundi security pa niya. Kita nyo? Mga DDS, alam ko naman ang mga bubo kayo. Yang kasiraan ni Sara, walang kinalaman si Marcos dyan. Yung pagsalita ni Madriaga, walang kinalaman si Marcos dyan, walang kinalaman ng mga Aquino dyan. Ang naglaglag kay Sara, si Madriaga. At ang dahil nilaglag ni Madriaga si Sara dahil kay Roque. Kaya dapat kayo dyan mga DDS, silaban ninyo yung mga sarili nyo at uminom kayo ng Sunrox. Nang malinis-linis naman yung mga kaluluwa ninyo. Kita ninyo, yung kapwa ninyo DDS, nilalaglag yung kapwa nyo DDS kasi ang dudumi ninyo. Hindi nyo ba alam para kayo mga lumot? Kamakailan lang 2016 kayo na nabuhusan ng tubig. Umabot ng 2025, naging lumot na kayo. Di ba? Pag lagi mong binubuhusan ng tubig yan, nagkakalumot. Ganyan kayo mga DDS. Si Sara, nilaglag ni Madriaga na bagman niya. Kaya nilaglag ni bagman si Sara dahil kay Roque. Kasi mas kinampihan ni Sara si Roque kaysa sa bagman niya na hindi niya iniisip na may mga alam yung bagman kaysa kay Roque. Diyan nagkakamali si Sara. Ang akala ni Sara, mga kababayan, na kahit ilaglag ako ni Madriaga, nakakulong naman yan. Walang saysay yung kulong niya kung meron naman siyang affidavit na notarized. Di ba? Yan ang totoo. Walang saysay ang pagkakulong kung may affidavit na notarized. Mas kinampihan ni Sara si Roque kaysa sa dati niyang bagman na pag dumating ang panahon, pag siya'y ikinanta, lahat ng baho niya mabubuga. Di ba? Kaya binalik-balikan niya sa loob ng kulungan kahit 10 oras ng gabi. Di ba? Galanting hayop to. Ayun, may galap shoutout, Galanting hayop, no? Kumusta ka dyan? At Kablasano TV. Ayan. Di ba? Lorita Peralta. Sige Ken, murahin mo yung mga DDS na mga bobo na yan. Itanin niyo uminom kayo ng Sunrox. Tapos, pagkatapos yung uminom Sunrox, bahala na kayo sa buhay nyo, mga DDS. Pakabubo ninyo. Di ba? Attorney daw si Sara, sabi ni Mamila Christine Tan. Diyos ko, magpaniwala ka naman na attorney dyan. Diyos ko, ambot. Kung sa hitabo, mauna abogado ni mo, das na kay kaso, tas siya ang imong kuning abogado, di yung ka manalo, naambot na lang magastos. Magkano acceptance fee yan? Malamang 100K yan, kasi siyempre vice president yan eh. Pero pag yan ang humawak ng kaso, putang ina, wag na, nagsayang ka lang ng pera. Kung ako sa'yo, magpakulong ka na lang. Diba? Mga kababayan, kung si Sara may abogado, tas may kaso ka, si Sara kunin mo. Putang ina, magpakulong ka na lang. Bakit? Ganun din naman ang kahinatnan eh. Abogado, in-interview lang nung English na interviewer. Hindi nga makasagot-sagot. Putang ina. Hindi nga alam ano ibig sabihin ng preamble. Putang ina talaga. Ewan ko lang mga DDS. Ewan ko dito sa mga DDS, anong nakain? Siguro pag nalapitan ninyo si Sara, naamoy nyo yung putok niya, kaya siguro kayo na immune. Siguro may lumay yata itong putok ni Sara. Mga kababayan. Ito Sara. Preamble. Putang ina, preamble, di alam meaning.
unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang an. Ulitin nyo na lang. Yes. I'm not unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang an. Ulitin nyo na lang. Yes. I'm not unhinged, unbecoming, Ano daw? unsound mind. Pumasa ba Meron ng pa bar isang exam an. yan? Ulitin nyo na lang. Yes. Ha? I'm not unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang an. Ulitin. Alam nyo, ang ibig sabihin ng preamble, mga kababayan, no? Kahit grade 6 student, memorize yan. Bakit? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build just human, ang tawag doon, human society, di ba? And establish a government that shall embody our ideas and inspirations, or inspiration, promote the common good, and conserve and develop our patrimony, and secure ano pang sunod, to ourselves and our posterity. Ano pa yon? Mahaba-haba yan. The blessings and of independence and ano pa yung sunod nun? Democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, and love, equality, and peace. And ano pa yon? Do, ordain, and promulgate, ano pa? This Constitution. Yan ang preamble. Pero si Sarah, putang ina niya. Unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron Ano? pa isang an. Ulitin nyo na lang. Unhinged, Yes. unbecoming, and sound mind? Unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang an. Ulitin. Anong sound mind, unbecoming, unhinged? Walang ganun, Sarah. Tanga. Diyos ko. Ako nga, grade 6 pa ako lang yan. Na-memorize ko na yan. Kaso lang putol-putol. Walang sound minds ang preamble. Meron ng unhinged, unsound mind. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a justice and a humane society and establish a government that shall embody our ideas and inspirations, promote the common goods, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings and independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and ano pa yun? Peace, do ordain and promulgate, ano pa yung sunod nun? This Constitution. Tama ba, mga kababayan? Pasensya na po kayo, mga kababayan, hindi kasi ako abogado. Pero kahit isa-isa yan, matatapos ko din. Ay, Diyos ko. Iwan ko ba dyan kay Sarah? Diba?
Oo, kahit ako, wala akong ano. Ay, nako, ewan ko lang. Tapos pag tanungin mo pa yan, yung 18 articles of Constitution. Nako, number 1 pa lang, sabit na tatay niya doon. Number 2, number 3, sabit din siya dyan. Diba? Yung Philippine Constitution, 18 yan, 18 yan. Nako po, mga kababayan. Ay, nako. Tamad mag-isip. Wala talaga siyang isip. Ang layo. The hinge, sound of mind. Ha? Walang ganun, day. Putrages na yan. Kita nyo, mga kababayan? Si Saldi ko, si Romualdez at si Sara, sabay-sabay na silang kinasuhan. Diba? Pare-pareho na sila, mga kababayan. Mga utot kasi ang mga yan eh. Ito, mga kababayan ha, pagdating kay Sara, pakinggan ninyo. Makakausap po natin ngayon ang isa sa mga complainant, si Doktora Sylvia Estrada Claudio. Magandang gabi po. Magandang gabi naman at sa inyong tagapakinig. Gaano po katibay itong isinampaling reklamo laban kay VP Sara? Sa aking palagay, matibay po. Hindi naman ako lawyer, no? Pero we were advised by certain of our counsel. I merely asked them, di ba? Ayoko mag-file ng kaso na kakahiya naman. Di ba? Pero kami po na nag-file, ako in particular, sinundan ko po talaga yung hearings on this issue of confidential funds. And I really followed the evidence. Then we looked at the documents that came out of the committee hearings of Congress. And sa akin pong buong palagay, malakas ang ebidensya. Hindi lang natuloy yung hearings. At palagay ko, naman yun, in aid of legislation naman yun, di naman yun pang kaso. Kaya minabuti na namin na kasuhan na natin kasi yun ang logical na next step. Tad ka niyan, kadami-dami niyan, no? Ang sabi po ng PDP, hair-brain political stunt lang daw ito. Well, they're at liberty to say that. But sa akin, it's the chance of VP Sara, if she truly believes herself to be innocent, Tama that po, we are merely Marites doing a Muslim. hair-brain political stunt, na humarap siya. Kasi kung inosente naman siya, ano naman ang ikinatakot niya. Tama. In fact, when these charges came up, when this was happening, that's what she said. I welcome these charges. Kahit doon sa impeachment, sinabi niya, I welcome this opportunity to clear myself. So we are just giving her another chance to really clear herself. Kasi hindi talaga nalitis itong mga akusasyon. Hindi naman siya nakasagot kahit kailan. Di pagkakataon na niya. Kasi they call it a hair-brain Miss Agnes, political hello po. stunt. We call it accountability. Ma'am Silpa Glory. So, let's hold her accountable and it's part of the process. Humarap siya. Tama. Dr. Claudio, much of the evidence that was submitted today, ito ho ba ay galing doon sa mga hearings sa Kongreso? Yes po. We can admit that much of the evidence came from the hearings. We looked at it as we told when we swore in, we looked at the documents together. We spent time in the last week or so. Sabi ni Ma'am Ima Baticos, Kent, ang sabihin mo si Sara kulang sa hulog. Hindi, ma'am. Meron siya kapansanan sa pag-iisip. Hindi ako hindi ko makalimutan yung sinasay, di ako maka-move on diyan sa salitang may kapansanan sa pag-iisip. Alam niyo, may kapansanan na sa isip pa. Di ba? Kita nyo? Sabi nga ni Montulpo, ni Ramon Tulpo, yan si Sara, baliw yan, may kapansanan sa pang-iisip. Lipuga, di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, sabi ko sa inyo, si Sara talaga, ay nako, ewan ko lang.